Looking for me? Agad kong naagaw ang atensyon niya at tulala lang siyang nakatingin sa akin. Unti-unti niyang binaba ang hawak niyang cellphone at dahan-dahang naglakad palapit sa akin. Where have you been? I'm so damn worried. Sinalubong niya ako at agad akong kinabig ng braso niya at niyakap ng sobrang higpit. Binaon niya ang kanyang mukha sa leeg ko at ramdam ko ang bilis ng paghinga niya na tila inis na inis pa rin. I let him embrace me as I felt his body warm to mine. This is my safe haven. This is where I always find comfort. Ipinatong ko ang baba ko sa balikat niya at pinulupot ang braso ko sa bewang niya. Drevon? I called him. Umiwalay siya sa pagkakayakap at tumingin sa akin. What? Why didn't you tell me you were going somewhere? You let me worry for fuck's sake. I stared at his precious eyes as they became expressive now, and they were still beautiful as the first time I saw it. It never fails to captivate my heart. It never failed to make my heart pound crazily. I love you. I blurted out, cutting him off. He was caught off guard. He stood still. Tila pinoproseso pa ng utak niya ang sinabi ko. Namumula ang pisngi niya at tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. What did you just say? Hindi makapaniwalang tanong niya. I love you. Do you love me too? Pag-uulit ko. I'm nervous. What if he said no? Am I ready for it? He didn't answer me. He just kept staring at me like I said something ridiculous. My crazy heart started to clench as I waited for him to say yes. But minutes had passed and he's just staring at me. Maybe it's a no. Damn that Natalia, pinaasa ako. I smiled at him and decided to walk away. But before I stepped my feet, he forcefully pulled me and crushed his lips to mine. It's gentle and passionate. He's like savoring every second of it. He pulled my waist closer as he deepened the kiss. It's full of emotion and I gladly and willingly responded to it. When we ran out of breath, he broke the kiss and cupped my face. Tom, I love you so much. Yes, I love you too, Levi. I'm sorry. It took so long to answer. My brain had a hard time processing it. Mahina akong natawa at agad siyang niyakap. Pasok na tayo sa loob. Baka batuhin tayo ng kapitbahay rito eh. Nagtatawag sabi ko. Tumango siya at hinataka ko papasok sa loob. Sabay kaming umupo sa sofa at nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. I've heard you laugh again. Are you okay now, baby? Bumilis ang tibok ng puso ko nang tawagin niya akong baby. Damn, who would have thought na tatawagin akong baby ng CEO ng hospital na pinagtatrabahuan ko? I'm not completely fine, but I will. I assured him. So, where have you been, my love? Kulang na lang ay sumabog ang puso ko sa bagong endearment na sinabi niya. Sa puntod ni Rio. I just talked to her and sort things out with her. He brushed my hair and kissed my cheeks. Damn, why is he so sweet? That's good to hear, babe. Kumain ka na ba? Tinignan ko siya ng masama. Paiba-iba ang tawag mo sa akin. Ano ba talaga? Inis na sabi ko. Does it matter? So, what do you want me to call you? Malambing na tanong niya. Anything, just stick to one. Sagot ko. Okay, I'll call you baby then. Umirap ako para itago ang kilig na nararamdaman ko. Ganito ba siya magmahal? Nakakapanibago. Napatingin ako sa kanya. This is what I wanted. I wanted him to be mine. And now, he's mine. No one can take him away from me. I wanted someone to care for me. And I badly want affection. Malayo ang pamilya ko at nangungulila ako sa presensya nila. He's sweet, but I'm sweeter. I set aside the pain that still lingers in my heart. Buong lakas akong kumandong sa kanya. Halata ang pagkabigla sa mukha niya. I'm sitting on his lap, paharap. Ikinawit ko ang braso ko sa leeg niya. Nararamdaman ko ang paninigas ng katawan niya at tila hindi makapaniwala sa ginawa ko. Baby, nagugutom ako. I want food. Malambing na sabi ko dahil totoong gutom na ako. Naalala ko na 2 kagat lang ng tinapay ang laman ng tiyan ko. Matigas at may amag pa. Bullshit na buhay to. Damn, he whispered and avoided my eyes. I saw his face turned reddish. I'll order a food. Nauutal na sabi niya at agad na kinuha ang cellphone niya. Nagdial siya ng number at nag-order ng pagkain. Ang dami niyang binanggit. Perks of having a rich boyfriend. Boyfriend? Nag-init ang pisngi ko sa naisip ko. Kami na ba? Matapos niyang tumawag ay ibinalik niya ang tingin niya sa akin. Can I call you
my boyfriend now? Akin ka na ba? I unconsciously asked. For the nth time, natigilan na naman siya at namula na naman ang pisngi niya. What are you doing? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. What? Naguguluhang tanong ko. You're making my heart pound like crazy. You make my brain malfunction. It feels so good hearing you say baby and boyfriend. My heart is so damn happy. I love you so much, Levi. Bago pa ako makisagot, ay siniil niyang muli ng halik ang labi ko. It was deep. I'm drowning. Ipinulupot ko ang braso ko sa leeg niya habang lumalalim ang halik niya. He's mine. Mine alone. I know what danger I could encounter while loving him, but I don't care. I've already seen enough. Masasanay rin ako. I've seen his imperfections. I've seen how violent his life is, but I won't leave him. He's my everything now. His hand was holding my cheeks while his other hand was freely roaming around my body. His kisses traveled from my lips to my cheek, down to my neck that gave me goosebumps and so much pleasure. He was about to touch my breast when a loud knock stopped us from our business. Nagkatinginan na parehong namumula ang muka. Delivery! Agad akong umalis sa pagkakandong niya at nag-iwas ng tingin. Siya naman ay tumayo na at tinanggap ang delivery. Shit, what just happened? Pagbalik niya ay may dala siyang pagkain. Kapwa kami nag-iiwas ng tingin sa isa't isa. Awkward. Magbibihis lang ako. Pagbasag ko sa katahimikan, hindi ko na siya hinintay pa na sumagot at nagtungo na sa cabinet at kumuha ng damit. Dumiretso ako sa CR para doon magpalit. Ilang minuto akong natulala sa banyo. Until now, I can feel his warm touches on my body and his deep kisses. Lumabas na ako sa banyo. Nakasuot ako ng t-shirt at shorts. Dumiretso ako sa lamesa at nakahanda na doon ang mga pagkain. Umupo ako sa harap na Dravon na nagsi-cellphone lang. Let's eat? Maikling sabi niya at sinimulan na ang pagkain kaya't kumain na din ako. Tahimik lang kaming kumakain at madalas akong napapasulyap sa kanya. He looks really tired and busy. Dahil hanggang ngayon ay nagtitipa siya sa kanyang cellphone. Sino bang ka-text niya? Sinong ka-text mo? Bigla siya napaangat ang tingin sa akin sa tanong ko. Nakakainis kaya kapag may kasama ka na nakatingin lang sa cellphone? Jack, baby, business matters? Huminga ako ng malalim at tumango. Business matters? Is it the legal or illegal one? Tumingin ako sa relo ko. 10 PM na. Tinapos ko na ang pagkain ko at ganun din siya. Sabay kaming bumalik sa sala para magpahinga. Baby, you look so tired. Sabi ko sa kanya pagkaupo ko sa sofa. He looked at me and smiled. Yeah, sort of. But it's okay as long as you're here. Hinatak niya ako at niyakap. Umuwi ka na, sabi ko sa kanya. Natahimik siya at humigpit ang yakap sa akin. Yeah, I should go. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Tumawa lang siya ng mahina at tumayo na. Hinatid ko siya sa kanyang kotse habang nakakapit sa kanyang braso. It feels so good. Ingat ka, nakangiti, sabi ko sa kanya. He kissed my lips quickly bago siya pumasok sa sasakyan niya. See you tomorrow, baby. Kumaway na ako sa kanya habang tinatanaw ang kotse niyang paalis. I should be happy. I should start over. If Rio can see me right now, I bet she will be happy for me. May kasintahan na palang aking kababata. Halos mapatalon ako sa gulat nang may magsalita mula sa likodan ko. Agad akong tumingin sa kanya at napanganga ako nang makita ko siya. Jill? Anong ginagawa mo rito? I can't still believe he's here. Naglakad ako palapit sa kanya na nakangiti at mahinang sinampal-sampal ang pisngi niya. Am I seeing things now? Hindi ka na mamalikmata, sabi niya habang inaalis ang kamay ko na nakahawak sa pisngi niya. Agad akong napayakap sa kanya sa sobrang saya ko. Oh my gosh, namiss kita! Masayang sabi ko. Naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik sa akin. Hinatak ko siya papasok sa bahay at umupo kami sa sofa. Bakit? Paano? Hindi ako makapaniwala. Bakit ka nandito? Bakit sa ganitong oras? Bakit hindi ka nagpasabi? Tuloy-tuloy na tanong ko. Isa-isa lang. Nandito ako upang bisitahin ka. Hapon na ako bumiyahe dahil maraming pasyente sa klinik at paano ako makapagsabi kung wala naman akong telepono? Wala sa sarili pa akong napatango. I suddenly remembered what happened to me last week. I'm broken. I'm messed up. But now, he showed up. Gumaan na naman ang pakiramdam ko. I need my family. I also need Jill.
Parang kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siyang muli. Naramdaman ko ang pagbalik niya ng yakap habang hinahaplos ang aking buhok. Mukhang kulang ka sa tulog, namamayat ka rin. May pinagdadaanan ba ang aking kababata? He said softly. Ipinatong ko ang baba ko sa kanyang balikat at naramdaman ko ang panunumig ng aking mata. Maayos lang ako dito. Pagsisinungaling ko. Kilala kita, Divine. Mahirap ba? Kusa na lamang tumulo ang luha ko sa tanong niya. Oo, masaya ako na maayos na kami ni Javon, pero hindi naman maaalis na hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ako. Sobrang hirap, Jill. Ang sakit-sakit. Iniwanan niya ako, Jill. Sabi ko na parang batang nagsusumbong sa kanyang kuya. Humigpit ang yakap niya at hinaplos ang aking likuran. Ang batang iyong inaalagaan? Tanong niya. Tumango lang ako sa kanya. Dumarating talaga ang ganyang pagkakataon. Hindi mo mapipigilan at wala tayong magagawa. Ang dapat mong gawin ay tanggapin ang lahat at maging masaya na malaya na siya sa paghihirap. Kumalas siya sa pagkakayakap at pinunasan ang luha ko. Salamat sa pagbisita, Jill. Miss na miss ko na ang isla. Mabuti at nagpakita ka. Miss na din kita kaya naisipan kong dumaan dito. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ibig sabihin ay hindi ako ang sadya mo rito sa Maynila? Nakakatampo ka ha? Pagbibiro ko sa kanya, mahina siyang natawa at umakbay sa akin. Masakit mang aminin ay ganun na nga, sagot niya. Sabay kaming natawa at sinuntok ko ng mahina ang dibdib niya. Bakit ka pala nandito sa Maynila? Anong pakay mo? Tanong ko sa kanya. Bibili ng gamot dahil may pasyente sa isla na kailangan ng gamot para sa kanyang sakit. Mag-isa lang siya at walang katuwang sa buhay kaya ako na mismo ang bibili ng gamot sa kanya. Bibili na rin ako ng mga libro para dagdag kaalaman sa medisina. Napangiti ako sa narinig ko. Hindi talaga siya pumapalya sa pagpapahanga sa akin. Napakabait niya. Maswerte ako na naging magkababata kami at nagtuturingan kaming magkapatid. Malapit kami sa isa't isa ni Jill. Noong mga bata kami, ay sinasabi nila na baka kami ang magkatuluyan pero para sa amin ni Jill ay magkapatid lamang kami. Matalino si Jill kaya sa kanyang murang edad ay siya ang naging pinuno sa isla. He's a good leader and of course a great doctor. Without the use of modern technology, he can cure patients. Hindi siya nag-aral sa marangyang eskwelahan. Sariling sikap at sariling pag-eeksperimento. Minsan ay nakakagawa siya ng sariling gamot. He's perfect. Lahat ay nasa kanya na. Maliban siguro sa syota at mukhang wala siyang balak magkaroon nun. Magpahinga na tayo. Malayo ang binyahe mo, malamang ay pagod ka. Suhestyon ko. Sige, dito na lamang ako matutulog sa upuan at doon ka na sa kama mo. Sagot niya. Sigurado ka? Nag-aalala lang tanong ko. Oo naman, sige na. Magbawi ka ng tulog dahil mukha ka ng aswang. Natawa ako sa sinabi niya at naglakad na papunta sa kama. Kumuha ng unan at kumot at ibinigay sa kanya. Bumalik na ako sa kama at humiga. Good night, Jill, sabi ko. Good night, sagot niya. Nakatagilid ako habang nakatingin sa kanya. Tulad ng sabi ko, ay maliit lang ang apartment ko at walang kwarto kaya nakikita ko pa rin siya. Mabilis naman siyang nakatulog. Mukhang pagod na pagod nga siya. Hindi ko maiwasan mapangiti habang tinitignan siya. Napakapayapa ng kanyang mukha at hindi ko namamalaya na nakatulog na rin ako. Nagising ako sa liwanag na tumatama sa mukha ko. Inilibot ko ang paningin ko at nakita ko si Jill na gising na rin pero nakahiga lang sa sofa. Inabot ko ang cellphone ko. 6 AM. Gising ka na pala. Maayos bang tulog mo? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya sa sofa at hinubad ang kanyang t-shirt. Napakaganda ng kanyang katawan. Siguro kung hindi ko lang talaga tinuturing na kapatid ito, ay ako nang manliligaw rito. Joke. Masakit sa likod ang upuan mo, Divine? Komento niya habang naglalakad palapit sa kama ko. Natawa lang ako sa kanya at umusog ng konti sa kama para bigyan siya ng espasyo. Agad siyang tumabi sa akin at inunan ang kanyang kamay. Binatok ko ng unan ang mukha niya at kinuha naman niya iyon at nilagay sa ulo niya. Inaantok pa ako. Mamayang 9 AM ay aalis ako upang pumunta sa The Medicare. Balita ko ay isa raw iyong sikat na tindahan ng mga gamot at librong pangmedisina. Sabi niya habang nakapikit. Pupunta ako ng ospital ngayon. Kailangan ko nang pumasok dahil baka tuluyan na ako mawala ng trabaho. Hintayin mo akong umuwi ha.
Tumango lang siya at hindi na nagsalita. Mukhang inaantok pa talaga siya. Kinuha ko na lamang ang cellphone ko at hinanap ang numero ni Dravon. Pangalan pa lamang niya ay napapangiti na ako. Tumihaya ako at pinatong ang isang binti ko kay Jill. Nagsimula na akong mag-type ng mensahe para kay Dravon. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ano bang sasabihin ko? Good morning baby, I miss you. Napangiti ako sa mensahe na tinype ko sa cellphone. Nag-aalangan pa akong isend ito at nang isesend ko na sana, ay halos mapatalon ako nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Napatingin ako sa pintuan at halos mapanganga ako nang makita ko ang lalaking nagpapabilis ng tibok ng puso ko. He's wearing an all-black suit. He looks so damn hot. But he looked at me with shock and surprise. Nagkatinginan kami sa mata, but what caught my attention is the hint of anger and coldness in his eyes. Bakit? And when I realized everything, ay agad akong napatayo. Ngunit nagulat ako nang bigla akong hatakin pahiga ni Jill at yumakap sa bewang ko. Utang ina. Tumingin ako kay Jill at mukhang mahimbing pa rin ang tulog niya. Bumalik ang tingin ko kay Dravon. He's clenching his jaw and fist. Fuck, he might misunderstood. It's not what you think, kinakabahang sabi ko. He just stood there, coldly glaring at us. He started walking towards us. No, shit no. I know how violent he is. I won't let him touch Jill. Agad kong inalis ang pagkakayakap ni Jill na natutulog pa rin at agad na sinalubong si Dravon at pinigilang makalapit kay Jill. Fuck off woman, he said coldly. Dravon, wag, kababata ko siya. Paliwanag ko pero mukhang wala na siyang ibang naririnig. I can feel him trembling from anger and rage. He suddenly pushed me and held my arms tightly. He looked straight to my eyes and all I can see is pain and hatred. Are you blood related? If not, then fuck off. I'm going to kill this bastard. Sigaw niya. Napalunok ako sa sigaw niya. Damn. Bago pa ako makasagot, ay may isang kamay na ang marahas na nag-alis ng mahigpit na pagkakahawak ni Dravon sa braso ko. May problema ba? Tanong ni Jill habang nakatingin sa mata ni Dravon. They're both clenching their jaw. Fuck, what the hell? Napasigaw ako nang bigla na lamang suntukin ni Dravon si Jill. Pero mas nagulat ako nang gumanti ng suntok si Jill. Ano ba? Dravon! Jill! Pilit ko silang pinaghihiwalay. Ngunit tila mainit ang ulo nila at hindi nagpaawat. She's mine, so fuck off! Sigaw ni Dravon. Halos maluha ako sa ginagawa nila. Damn, this is just a misunderstanding. Please, tumigil kayo! I pleaded while crying. They both looked at me. Parang natauhan naman sila at binitawan ng isa't isa. Tumingin ng malamig sa akin si Dravon bago siya humakbang at lampasan ako. Lumabas siya ng bahay at narinig ko na lang ang pag-andar ng kotse mula sa labas. Napatingin ako kay Jill. Putok ang labi niya. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Sorry Jill. Paghingi ko ng paumanhin habang umiiyak. Hindi mo kasalanan. Mukhang siloso ang iyong kasintahan. Agad akong kumalas ng yakap at naglakad patungo sa first aid kit. Hinata ko siya papunta sa sofa at ginamot ang sugat niya. I need to talk to Dravon. He just misunderstood. I'm going to explain everything. 8 AM nang makarating ako sa ospital. Nauna na akong umalis kay Jill. Kailangan kong makausap si Dravon. Pero natatakot ako. Kinakabahan ako na baka hindi niya ako pakinggan. Pero gagawin ko ang lahat upang makinig siya sa akin. Naka-uniforme na rin ako. Dumaan muna ako sa admin office upang ipaalam na nais ko nang bumalik sa serbisyo. Agad naman silang pumayag at sinabing naiintindihan nila at binigyan agad ako ng schedule. Mamayang 10 AM ay kailangan ko nang bumalik sa trabaho kaya't habang wala pang 10 AM ay kakausapin ko muna si Dravon. Mabilis akong nagtungo sa kanyang opisina. Habang naglalakad ako sa pasilyo ay biglang umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa pader. Akala ko ay naghihilo ako. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman kong hindi ako nahihilo. Lumilindol. It's damn fucking earthquake. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi naman iyon ganun kalakas. Thank God. Ilang segundo lang din itong tumatagal. My goodness, I thought it's serious. Nagtuloy ako sa paglalakad at pinihit ang pintuan nang maabutan ko si Dravon na umiinom ng wine habang nakaupo sa swivel chair niya at nakapatong ang paa sa lamesa.
Bukas rin ang TV nito ngunit mukhang hindi naman siya nanonood. Hindi ba niya naramdaman ng lindol at parang wala lang sa kanya? Drevon, tawag ko sa kanya. Hindi siya tumingin kaya't mas lumapit pa ako. Baby, tawag ko muli. Hindi mo ba naramdaman yung lindol? I tried creating a small conversation. I did. Maikli at malamig na sagot niya. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong kong muli. No, I have great engineers. Maikli at bored na sagot niya. Tama nga siya, tsaka mahina lang naman ang lindol kaya't hindi naman basta guguho ito. Tsaka sa yaman niya iyan ay malamang hindi basta-basta ang pagkakagawa ng building na ito. Baby, tawag kong muli sa kanya at lumapit na ng tuluyan sa kanya. Just leave. Tinungga niya ang wine sa kanyang baso at hindi man lang ako tinignan. It's not what you think it is, I explained. He looked at me sharply and violently threw his cup of wine away. That made the glass shattered into pieces. He stood up and walked straight into me. Then, what is it? Tell me. You're both lying down in a single bed and he's half naked and you seem unbothered at all. Parang may gusto siyang palabasin that I'm cheating but I'm not and I understood. Kung ako rin ang nasa posisyon niya, ay baka ganun din ang isipin ko. Sorry na. Promise, wala yun, kapatid. Breaking news. Ilang lugar sa Maynila ay niyanig ng magnitude 7.2 na lindol. Ilang minuto ang tinagal ng lindol sa ibang parte ng Maynila at isang establishmento ang naitalang gumuho sa nangyaring pagyanig. Ang establishmento ay tinatawag na The Medicare. Ilang tao ang naitala na iipit sa loob nito.